Nakatakda na sanang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 General Appropriations Act sa Biyernes, pero sa anunsyo ng Malacanang, ipinagpaliban muna ito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nais raw muna itong masusing ma-review sa gitna ng mga pagbatikos ng ilang sektor sa bersyon ng budget na napagkasundoan sa Bicameral Conference Committee. Sabi ni Bersamin, ang Pangulo mismo ang nangunguna sa masusing review ng budget. Kasama si Bersamin, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amina Pangandaman, Public Works Secretary Manny Bonoan at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Hindi pa raw nila maanunsyo kung kailan na ang budget signing, pero kinumpirma niyang may i-veto na ilang item at probisyon ng Pangulo para aniya sa interes ng publiko at para masunod ang fiscal program ng gobyerno pati na rin ang batas. Kabilang sa mga pinuna sa ipinasang budget ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector na paglabag umano sa saligang batas. Gayon din ang pagkaltas sa budget ng Department of Education, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at paggulobo ng pondo sa Kongreso. Ang mga lider ng Kamara at Senado wala raw pagkontra sa hakbang ng Pangulo dahil bahagi naman daw ito ng proseso. The president may veto any law. So ang effect nun is he or she sends it back to Congress. Pero hanggang sa pagtanggal lang daw ng mga partikular na item ang kanyang kapangyarihan. Wala siyang magagawa in terms of adding, in terms of moving items doon sa budget. Pero sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang pag-veto ng Pangulo pwede pa ring i-override o ipawalang bisa ng Kongreso. Yun nga lang, hindi pa raw ito nangyari sa kasaysayan. Pwedeng mag-insist ang Congress na hindi, ano pa rin yan, kailangan maging batas pa rin yan. Pwede mag-insist by two-thirds vote of Congress. Voting separately, ano tawag yun, override the veto. Pwede rin naman daw ipareconvene na lang ng Pangulo ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang mga issue sa budget. Sabi ng Senate President, pwede naman i-augment o dagdagan ang pondo pagkatapos maipasa ng budget. It's in the special provisions. The Speaker, the Senate President, the Chief Justice, all the heads of agencies, of constitutional agencies have that power. Because they have fiscal autonomy.